simulan na natin ang mga balita ngayong umaga. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ang muling pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas sa unang buwan ng Abril. Piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang parehong may inaasahang pagtaas sa presyo hanggang piso at 20 sentimos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ayon sa ulat, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ay ang mas mahigpit na sanksyon sa langis mula Iran at ang banta ng Estados Unidos na magpataw ng mas mataas na taripa sa mga bansang bumibili ng langis mula Venezuela. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong araw, ipinatutupad na ang 45 pesos kada kilo ng maximum suggested retail price sa imported na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bumaba na ng 19 pesos kada kilo ang presyo ng imported na bigas mula sa pinakamataas na 64 pesos bago ipatupad ang SRP. Samantala, binatikos naman ni Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor ang walang limitasyong importasyon na nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng palay sa 14 pesos kada kilo. Gate ni Montemayor, ibalik sa 35% ang taripa sa imported na bigas upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka. Hataw Balita ngayon. Nadagdagan naman ng listahan ng umano'y tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Tinawag niya ang Team Grocery ang mga pangalan tulad nina Beverly Claire, Pampano, Nico Harina, Patty Ting, Ralph Just Bacon at Sala Kasim na nakita sa mga dokumentong isinumiti sa COA. Ang mga pangalan ay lumutang sa gitna ng patuloy na investigasyon sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Samantala, sinabi ni VP Duterte na hindi siya makapagkomento dahil hindi niya alam kung paano hinahawakan ng Kongreso ang ebidensya laban sa kanya. Hataw Balita ngayon. Napa-repatriate na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 29 na Indonesian nationals na nasagip mula sa sinalakay na Pogo Hub sa Pasay City kung saan sila naging biktima ng human trafficking. Mayroon pang 10 Indonesians na nananatili sa PAOK Custodial Facility habang inaayos ang kanilang mga dokumento para sa deportation. Dahil sa pagsisikip ng pasilidad, pinabilis na ng pamahalaan ang pagpapawi sa mga natitirang dayuhan. Hataw Balita ngayon. Nagpasalamat naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates sa pagbibigay ng pardon sa 115 Pilipino bilang bahagi ng pagunita sa Eid al-Adha. Ayon sa Pangulo, pagpapakita ito ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa at mabuting pakikitungo sa halos 1 milyong Pilipinong naninirahan sa UAE. Inuri rin ng Philippine Embassy at Consulate General sa Dubai ang makataong hakbang na nagpapatibay sa pagkakaibigan ng Pilipinas at UAE. Noong isang taon, nasa 143 Pilipino rin ang nakatanggap ng pagpapatawad sa mga krimen na nagawa nila sa nasabing bansa. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang ilang geopolitical analyst na mas pagtutuunan ngayon ng Estados Unidos ang seguridad sa Indo-Pacific region. Kaugnay ito ng pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa noong nakaraang linggo kung saan nangako ang US ng suporta sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagsisimula ng balikatan exercise sa Abril. Sa nasabing pagsasanay, gagamitin ng mga sundalo ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NMESIS at Unmanned Surface Vessels o drones. Magkakaroon din ng bilateral special operations training sa Batanes ayon kay Hegseth. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang China at nananawagan sa Pilipinas na iwasan ang pagsalig sa US upang mabawasan ang tensyon sa South China Sea. Yung nemesis is
designed as an anti-ship cruise system that is designed to deny yung mga challengers ng access sa particular areas or control ng particular areas, particularly mga choke points, as yan po ang masagana sa Indo-Pacific and one of the reasons bakit napaka-importante ang Indo-Pacific. And also at the same time, yung pagdepensa ng mga coastal states and littoral states sa Western Pacific din, and particularly yung first island chain. Hataw Balita ngayon. Tumaas ng 27.2% ang bilang ng mga pamilya na nakaranas ng gutom. Nitong Marso mula sa 21.2% noong Pebrero ayon sa Strat-based SWS survey. Tumbas ito ng 7.1 million na kabahayan sa buong bansa na pinakamataas mula noong pandemya. Ilang mababatas naman ang tumutuligsa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanawagan ng agarang solusyon sa lumalalang kagutuman. Ipinanukala nilang alisin ang VAT sa pagkain at ipatupad ang 1,200 pesos na national minimum wage upang matulungan ang mga Pilipino. Hataw Balita ngayon. Mas pinaigting ng Department of Trade and Industry ang kampanya nito laban sa pagbebenta ng substandard na materyales sa konstruksyon, lalo na ngayong tag-init kung kailan inaasang dadami ang mga proyekto. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, pangungunahan ng Task Force Kalasag ang mga operasyon laban sa mga nagbebenta ng substandard na construction materials. Kamakailan ay nakumpiska ng ahensya ang mahigit 20,000 unit ng substandard na bakal at iba pang materyales na nagkakahalaga ng 1.44 million pesos. Kasama na rin ang mga materyales sa konstruksyon sa listahan ng Tatak Pinoy Act. Ibig sabihin, dapat ay gawing prioridad ang produktong gawa ng Pinoy para sa mga proyekto ng gobyerno. Nakasaad sa batas na dapat siguruhin ng Estado na ang mga lokal na negosyo ay sumusunod sa mataas na pamantayan at may maayos na supply chain management. Hataw Balita ngayon. Kamakailan ay nakumpiska ng ahensya ang mahigit sa 20,000 unit ng substandard na bakal at iba pang materyales na nagkakahalaga ng 1,044,000. Kasama na rin ang mga materyales sa konstruksyon sa lista ng Tatak Pinoy Act. Ibig sabihin dapat ay gawing prioridad ang produktong gawa ng Pinoy para sa mga proyekto ng gobyerno. Nakasaad sa batas na dapat siguruhin ng Estado na ang mga lokal na negosyo ay sumusunod sa matataas na pamantayan at maayos na supply chain management. Hataw Balita ngayon. Nasunog ang cargo vessel na MB Castpil XB sa may hilagang kanluran ng Limbones Island, Nasugbu, Batangas, linggo ng madaling araw. Agad na responde ang Philippine Coast Guard at nailigtas ang 7 tripulante, kabilang na ang kapitan ng barko na nagtamo ng bagyang pinsala sa katawan. Bandang alas 7:35 ng umaga, na-rescue rin ang 5 iba pang tripulante at dinala sa Coast Guard Medical Dispensary sa Pier 15, South Harbor, Manila. Kasalukuyang inimbestigahan ng PCG ang sanhi ng sunog sa barko. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas matapos ang 7.3 magnitude na lindol sa Tonga kagabi March 30. Gayunpaman, naglabas ng tsunami warning ang US Geological Survey para sa Tonga at Niue kung saan maaring maranasan ang tsunami waves na may taas na 0.3 hanggang 1 metro. Pinayuhan ng gobyerno ng Tonga ang mga residente sa mababang lugar na lumikas patungo sa mas mataas na lugar para sa kanilang kaligtasan. Karaniwang nakakaranas ng lindol ang Tonga dahil ito ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, isang rehiyong madalas makaranas ng matinding aktibidad ng lindol at pagsabog ng bulkan. Patuloy pang hinahanap ng 4 na Pilipino o ang 4 na Pilipino matapos ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Kabilang sa nawawala ang mag-asawang residente ng Gumuhong Gusali sa Mandalay. Walang tigil koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar sa mga otoridad at international rescue teams para sa search and rescue operations. Naghahanda rin ng Embahada na magpadala ng tauhan sa Mandalay
upang magsagawa ng direktang welfare checks at magbigay ng tulong sa mga apektadong Pilipino. Inihikayat ang lahat na manatiling mapagmatyag at makipag-ugnayan sa embahada sa pamamagitan ng Assistance to National o ATN hotline o opisyal na Facebook Messenger para sa anumang may kinalaman sa suporta. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng rescue operation sa Bangkok, Thailand matapos ang 7.7 magnitude na lindol na yumanig sa Myanmar nitong March 28. Ito ang humahataw na balita ni Claire Buban. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang rescue operation sa Bangkok, Thailand, ilang araw matapos itong yanigin ng 7.7 magnitude na lindol na tumama sa Myanmar alauna ng hapon nitong March 28. Sa ngayon, umabot na sa 18 ang naiulat na nasawi at mahigit 80 pa ang patuloy na hinahanap. Samantala, 15 individual ang nagpakita ng senyales ng buhay sa ilalim ng gumuhong gusali, kaya't mas pinaiigting ang operasyon upang mailigtas sila sa loob ng 72 oras. Patuloy rin ang pagdating ng mga kaanak ng mga biktima sa lugar ng insidente at umaasang mahahanap ang kanilang mga mahal sa buhay ng ligtas. Sa gitna ng mahigpit na operasyon, nagpaabot naman ng tulong ang United States sa pamamagitan ng Indo-Pacific Command military personnel. Sa ngayon, magkatuwang na ang dalawang bansa sa isinasagawang search and rescue efforts. Ilang survivor ang nagbahagi ng kanilang nakakatakot na karanasan sa nangyaring trahedya. Sinisiguro naman ng pamahalaan ng Thailand na gagawin nila ang lahat upang maisalba ang mga nawawala pa. Aasahan din ang patuloy na paggalaw ng rescue teams hanggang sa tuluyang matapos ang operasyon at maililigtas ang mga natitirang biktima ng trahedya. Claire Buban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Maraming kiwis ang tutol sa panukala ng New Zealand government na alisin ang living wage requirements sa updated procurement rules ng bansa. Base ito sa survey na ginawa ng isang unyon ng manggagawa sa New Zealand. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa isang poll na ginawa ng E2, isang trade union sa New Zealand, ang matinding pagtutol ng mga Kiwis sa panukala ng national-led na gobyerno na alisin ang living wage mula sa bagong update na panuntunan sa bansa. Sa bagong update na ito, plano ng pamahalaan na bawasan ang bilang ng mga patakaran na dapat sundin ng mga ahensya kapag nagbibigay ng kontrata. Nais din ni Nicola Willis, Minister for Economic Growth ng New Zealand, na alisin ang 1/3 na 71 mga patakaran na kinabibilangan ng pagbabayad ng living wage sa mga cleaning, security guard at catering services. Kasalukuyang nasa $28.70 New Zealand dollars ang living wage sa bansa. Base sa poll, natagpo ang 62% ng mga Kiwis ang hindi sang-ayon sa pagtatanggal ng living wage para sa mga government contracted cleaners, security guards at caterers. Samantala, nasa 23% naman ang sumuporta dito. Ayon kay ito National Secretary Rachel McIntosh, naniniwala itong ipinapakita sa poll na maraming Kiwis ang nagmamalasakit sa mga taong gumagawa ng mahihirap na trabaho at karapat-dapat lamang bayaran ng sapat upang may pantusto sa kanilang mga araw-araw na pangangailangan. Umaasa si McIntosh na mapansin ng pamahalaan ang nasabing resulta ng poll at huwag nang ipagpatuloy pa ang kanilang plano na tanggalin ang living wage para sa mga nabanggit na trabaho. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.
Kasalukuyan ang nagpapagaling sa Cabading Hospital sa Antipolo City ang 3 biktima na sugatan matapos na nangyari sa road rage kahapon. Naharap naman sa patong-patong na kaso ang suspect sa nangyaring insidente. Si Jolitz Matangat, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kitang-kita sa video kung paano pa nagtanggang tumakas ang 28 anyos na si Ken, isang negosyante at tinuturong sospek sa nangyaring road rage sa Marcos Highway, Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, bandang alas 5:43 ng hapon kahapon. Ayon kay Police Colonel Felipe Maragon, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, sa inisyal ng investigasyon, nagkaroon ng kumprontahan at nauwi sa pamamaril ang insidente. Kabilang sa mga biktima ang 52 anyos ni si Kaloy, isang negosyante na tinamaan sa ulo. Si Pat, 22 anyos, isang third-year college student na tinamaan sa kanang braso. At ang 29 anyos na si Don na nooy namamagitan lamang sana sa Away Kalsada at tinamaan sa kanang dibdib. Agad na dinala sa Cabading Hospital sa Barangay Inirawan ang mga biktima para sa agarang atensyon medikal. And nauwi sa 3 na baril na mga biktima, nagkaroon ng tama sa ulo, sa kamay, at saka sa balik, sa chest. Dinala na ngayon sila sa hospital para gamutin. Dagdag pa ni Police Colonel Maragon, ang asawa naman ng sospek ay nabaril din nito sa hita at kasalukuyan din nasa hospital. Kasi kitang-kita natin sa video yung buong pangyayari at very clear na yung suspect ay siya rin yung owner nung sinasakyan niyang SUV at ang naka-confront niya doon ay yung mga tatlong kalalakihan din doon na yun nga nabaril niya. Nahaharap sa 3 counts of frustrated homicide ang sospek dahil sa pamamaril, paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at paglabag sa Omnibus Election Code ang sospek matapos makuhanan sa loob ng kanyang sasakyan ang isang caliber 9mm CCP-10C, isang magazine na may 15 bala, isa pang magazine na may 7 bala at 8 fired cartridge cases ng caliber 9mm. Paalala naman ni Police Colonel Maragon sa mga motorista, palaging panatilihin yung coolness, mag-ingat at sumunod sa mga trapiko, batas pantrapiko, at yun nga, yung pagdadala ng baril, lalo na ngayong election period, ay bawal po yan. At kung magdala man ng baril, ay dapat merong authority, na certificate of authority na galing sa COMELEC. Jolitz Matangat, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng CAAP ang pagbagsak ng isang Cessna training aircraft na may registration number na RPC-8595 sa Lingayen, Pangasinan kahapon alas 8:20 ng umaga na ikinasawi ng 2 sakay nito. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa impormasyong ibinahagi ng Philippine National Police Lingayen, isang Cessna aircraft ang bumulosok sa Barangay Libsong East, Lingayen, Pangasinan kahapon. Sa inisyal na investigasyon, alas 8:03 ng umaga, nakatanggap ng ulat ang Lingayen Police Station mula sa Ultra Security Services Incorporated hinggil sa pagbagsak ng Cessna 152 na may registry number RPC-8595. Lula nito ang piloto na si Captain Nico Manogan at ang student pilot na si Brian Allen Okang. Sinubukan pa umanong dalhin ang mga biktima sa Lingayen District Hospital, subalit idiniklara na rin agad ng doktor na dead on arrival ang mga ito. Agad din namang nagpalabas ng kumpirmasyon ang Civil Aviation Authority of the Philippines hinggil sa nangyaring insidente. Dito sinabi ng CAAP na nagsasagawa na sila ng kanilang investigasyon sa dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Pansamantala din umanong grounded pending ang Pilipinas Space
Aviation Academy Incorporated ang flying school na nagmamay-ari sa bumagsak na eroplano para bigyang daan ang imbestigasyon. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagsani puwersa ang Department of Trade and Industry o DTI at Bureau of Jail Management and Technology o BJMP upang mabigyan ng kaalaman ang mga persons deprived of liberty o PDL sa Bataan District Jail sa marapat na pamamaraan kung paano magsimula na isang maliit na negosyo. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa nitong nakalipas na Biyernes, March 28, ang Department of Trade and Industry o DTI Bataan ng isang seminar para sa mga kababayang kabilang sa Persons Deprived of Liberty o PDL. Katuwang sa isinagawang seminar ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bataan at Philippine Institute of Public Accountant. Lain ng nasabing aktibidad na mabigyang kaalaman at maihanda sila sakaling ma-reintegrate o makabalik sa normal na buhay. Ang benefits po nito ay para sa ating mga person deprived of liberty para pag dating nila sa kanilang pagka sila ay nakalabas, meron na po silang ideya kung paano mag-start ng sarili nilang negosyo na makakatulong para sa kanilang kabuhayan at sa kanilang pamilya. Ito ay bunga ng regular na isinasagawa ng BJMP na Bazaar Behind Bars. Nais ng dalawang ahensya na mas lalo pang mapaganda ang mga produkto at mapalawak pa ang kaalaman ng bawat PDL sa larangan ng pagninegosyo at pagmamanage ng kanilang mga financial assets. Inibitahan po ang DTI sa Bazaar Behind Bars sa Walter Mart, Balanga City, kung saan po nakita natin ang gaganda ng mga produkto ng ating mga persons deprived of liberty. Nakita po natin yung skills nila, yung talent nila, yung creativity nila. Ang gaganda po. Kaya nakita po namin na itong mga produkto na to ay pwede po nating ilabas. Hindi lang po dito sa probinsya na ating po ipapakita. Katatapos lang po ng how to start a small business o kung paano magtayo sa maliit na negosyo, meron po tayong financial literacy na ibibigay sa alam. Sobrang natuwa ako dahil nagkaroon sila ng pag-asa, nagkaroon sila ng kaliwanagan na paglabas nila at least may alam na sila kung paano ba dapat hawakan, i-manage yung finances nila para nang sa ganun is ready na sila na magsimula ulit ng panibagong buhay. Ang advantage malaki. Bakit? Kasi kapag wala kang alam kung paano i-manage yung finances mo, mapupunta lang sa wala ang lahat na pinag-arapan mo. Compared dun sa meron kang alam kung paano i-manage yung finances mo, paano dapat unahin, di ba? Mas magkakaroon ka ng malaking chance na giginhawa ang buhay mo kasi alam mo kung ano yung dapat unahin, lalo na pagdating sa pera. Mel Aquino, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Dahil sa patuloy na panawagan ng mga rice farmers sa iba't ibang lugar ng Central Luzon hinggil sa hindi makatwirang presyuan ng palay na 15 piso ang kada kilo, pinaplano na ng Department of Agriculture o DA na bilhin ang mga bagong aning palay ng mga magsasaka sa mataas na presyo. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang panawagan ng mga magsasaka sa national government mula sa iba't ibang lugar sa Central Luzon na itaas sa 20 piso pataas ang pagbili ng palay. Bumaba ang presyuhan ng palay sa 15 piso neto nakalipas na linggo sa kasagsagan ng harvest season kumpara noong nakalipas na buwan na nagkakahalaga ng 21 piso. Naman bumabagsak yung presyo ng bigas eh. Palay lang po ang bumabagsak. Ano yan? Mas mataas pa ang darak, binled. Ano ngayon ang papakain namin sa aming pamilya? Kung ganito na lang po lagi. Sa pagbisita ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Teo Laurel Jr., kasabay ng pagsapit na ika-32 anibersaryo ng Philippine Carabao Center o PCC sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija netong Biyernes, March 28, inihayag ng kalihim na susolusyonan nila ito sa pamamagitan ng pagbili ng National Food Authority o NFA sa makatwirang halaga mula sa mga magsasaka na mayroong 2 hektaryang sakahan pababa.
Pinapayuhan din ng kalihim ang mga magsasaka na mag-usap-usap at umarkila ng truck upang dalhin ang kanilang aning palay sa NFA kung saan mabibili ito ng 24 na piso ang kada kilo. In the future, may mga iniisip tayo, no? Kagaya nga sinabi ko, bibili tayo ng truck na 90. Tapos sa RCEF, meron pa kami balak na kung papayagan tayo ng presidente na bumili ng additional 500 trucks para sa next harvest season na mabili ngayon yan para bawasan na itong problema to. No? Pakiusap ko rin sa mga traders, ano, tsaka sa mga namimili ng sa ating mga farmers na mga negosyante. Kung pwede naman, wag naman masyado mababa yung bili dahil kawawa naman yung ating mga farmers. Tiniyak ng DA na gumagawa sila ng hakbang upang marisolba ang problema hinggil sa murang presyo ng palay. Asahan anya na sa susunod na harvest season ay malaki ang magiging improvement upang masolusyonan ang mababang presyuhan ng palay tuwing sumasapit ang anihan. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon. Pag-uusapan natin ngayong araw ang pag-triple ng Department of Agriculture DA sa buwan ng alokasyon ng bigas para sa mga benepisyaryo ng 29 program bilang tugon naman po ito. Bilang tugon saan? Sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Makakasama natin ngayong araw si Attorney Bebang Guevara, ang Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng DA upang alamin ang ibang detalye kaugnay nito. Magandang umaga po, Assistant Secretary Bebang. Thank you for joining us this morning. Okay. Maraming salamat. Thank you again for finding time with us. Ano po? Okay. Ma'am, pag-usapan natin, kumusta ba ang sitwasyon ng bigas? Well, supply-wise po, as of March 25, ang ating pong estimates po natin, rice output po ay nasa 2.6 million metric tons. Meron po tayong ganun. Base po dito, ang ating, kumbaga sa supply na yan ay, kompleto po yan 68 days. So, ang supply po natin is good for 68 days. Based din po sa PSA estimates, nasa 2 million metric tons po ang ating supply. Price-wise naman po, yun ang ginagawa natin ngayon ay nagpapatupad po tayo ng MSRP. At yun po naman ay kumbaga majority of our retailers are nasa 45 na po tayo ngayon sa MSRP on imported rice. Ang medyo mataas lang po ngayon na presyo natin ng bigas ay yung ating local premium variety nasa 58 to 62. Yun po yung nakikita nating presyuhan ng ating premium na local rice. Pero definitely po, meron tayong mga options na mas mababa. Yun nga po, merong mga 45 up to 38. May namomonitor po tayo mga presyo ng ganon. Pero price-wise and supply-wise, tingin po namin ay stable naman po ang kondisyon ng bigas ngayon. Okay. Ma'am, we learned na ang Department of Agriculture ay mayroon silang proyekto, yung pag-increase ng monthly rice allocation. But this is not for all the Filipino people. This is intended for the vulnerable sector. Pa-explain nyo nga po ito kung sino yung magbe-benefit nito at matanong ko din kayo, ano yung alokasyon na yan? Ilang kilo doon sa mga vulnerable? And what are the vulnerable sector ng ating society? Baka pwede nyo pong explain at hindi po ito mamali ng ating mga kababayan. Okay po, kung naalala nyo po, nung July last year, 2024, nag-launch po tayo nung P29 na bigas for vulnerable sectors. Ito po yung mga PWDs, senior citizens, 4Ps, tsaka solo parents. Nag-allocate po tayo sa kanila ng 10 kilos a month na 29. Pwede po sila makabili ng 29 peso na bigas. Na tagsa 10 kilo po sila kada buwan sa ating mga kadiwa ng Pangulo Centers. So nagkaroon po tayo ng successful launch nito at ngayon po nito lang kamakailan nag-announce po ang ating mabuting secretary na si Secretary Kiko Laurel na tataasan po yung 10 kilos allocation na to 30 kilos dahil na nga po meron pong request ang ating mga kababayan na sana ay mataasan ang kanilang allocation dahil nga sabi nila kulang talaga
yung 10 kilo na to kada buwan. So ito naman po ay pinagbigyan natin dahil ang 29 peso po na bigas na to, ito po yung NFA buffer stock. Ito po yung aging stocks ng NFA. Isa rin po itong tulong dahil ngayon nga po marami po tayong stocks ng bigas na nasa mga NFA warehouses at ito po ay magandang paggamit nito para mas marami pong makinabang dito po sa P29. Okay. Ma'am, you might mention marami. No po. Bakit tayo nakatuon lang doon sa mga vulnerable sector? Nung una po kasi nating project yung ating allocation, meron po kasi ang projection po natin ng nasa vulnerable sectors nasa 6 million. So, times 5 po natin, that's around 30 million Filipinos. That's revolving around that vulnerable sector. So, parang pag kinompute mo po yung parang need na yun, times 10 kilos per household, dun po natin, yun po yung unang naging projection natin. Yun po yung sa buffer stock. Kasi ang buffer stock po ng NFA, dito sa bagong RTL, nasa 15 days. So, pag wala pong calamity, walang bagyo, hindi siya nagamit, ito po ay kailangang i-release. Dahil nga po, aging na nga. So, kung kailangan, para po magkaroon tayo ng panibagong stock, at the same time po, ma-ensure pa rin natin na tuloy-tuloy po yung pagbili na NFA ng bigas mula sa ating magsasaka. Okay. So at this point, ilan pa ang natitira dahil wala naman tayong mga kalamidad? Meron po tayong buffer stock ngayon sa ating mga warehouses ng NFA. Kaya nga po tinatry natin na i-dispose siya or ibenta siya dito sa ating P29 project. Pero ang projection nga po ay halos lahat po na ating mga NFA warehouses ngayon ay puno po. Okay. So, isa yun sa mga problema, kaya hindi pa rin po ba kayo nakakapagbili ng mga palay doon sa Meron mga naman farmers? po kaming nabibili pa, pero as yung pagbili versus doon sa pag-dispose, hindi po siya, kumbaga, kasing bilis kung tutuusin mo po. Kaya ito, gumagawa po kami ng paraan para po mas mapabilis po yung pag-dispose natin ng ating mga aging stocks. Oo. Maraming mamamayan na napapagod habang pinakikinggan, pinanunood yung mga balita na may kugnayan po dito sa problema ng bigas. At paano ito nakaka-apekto doon sa issue ng seguridad ng ating bansa po? Of course, yung sa projections kasi natin, medyo, kumbaga, kailangan po nating bilisan, no? Kailangan natin mag-intervene ng maglagay ng proyekto. Kaya sabi nga ni Secretary, balak nating mag-procure ng mga truck, mga logistics, para mapabilis po natin yung pagpalit or pag-dispose po ng ating mga aging stocks. Kasi nga, yun yung kailangan natin ngayon eh. Yun yung kailangan natin masolusyonan para nga po mas mapabilis po or mas makabili po tayo ng bigas mula sa ating mga bigas or palay sa ating mga magsasaka. Okay. Last time po may binabanggit na kailangan ma-dispose ito kasama po dyan sa mga target ninyo yung LGU. Can you give us update? Anong update doon sa interest ng mga LGU? Sila po ba ay nakakuha din? Noong Ilang umpisa po, marami ba? po tayong mga interest at hanggang ngayon naman po mayroong mga nagtatanong at nagsabi na gusto nila bumili. Nagkaroon lang po tayo ng problema dahil nga po dito sa election ban. Dito sa marami pong although na-explain na nga po pati sa COMELEC ni Chairman Garcia na hindi po kasama yung pagbili ng mga LGUs ng bigas at pagbebenta nila nito sa kanilang mga constituents dito sa election ban. Although yun nga nagkaroon ng agam-agam or kumbaga baka daw po lagay sila doon sa prohibition nga po ng paggastos ng public funds dahil nga po election period na. So medyo ayun nga po sinasabi namin ngayon na hindi po siya kasali although kailangan pa rin talaga magpaalam po sa COMELEC pagka sila ay lalo na kung sila ay magbebenta dahil nga po ngayon ay panahon ng kampanyahan. Okay. Ma'am, nakita niyo a while ago yung umiiyak na farmer. At sinasabi nila na nagte-take advantage din yung mga traders, mga millers. At this point, ang napakababa ng presyuhan, hindi rin kayo makabili kasi wala kayong paglalagyan. Nakikiusap sa Secretary Teo Laurel. Ang gusto ko lang malaman, ma'am, yung mga traders ba
at mga millers kaya lang pakiusapan o may batas tayo na may ngipin na hindi na natin sila kailangan pakiusapan na kapag kayo lumabag dito, mayroon kayong paglalagyan. Sa Price Act po, meron po tayong mga prohibited acts like yung profiteering, hoarding, cartel. Pag napatunayan po natin na yan po ay ginagawa ng ating mga traders, na ating mga millers, ay pwede po sila managot under the Price Act. So yun po yung binabantayan din natin. At the same time po, kung yung sabi nga ni Secretary, pakiusapan lang ngayon muna dahil nga medyo yun nga, mababa ang bilihan, wag naman nilang abusuhin yung kondisyon ng ating mga magsasaka dahil nga po gagawa naman ng paraan ang ating gobyerno para po masolusyonan ito. Yun nga lang, syempre ngayon ang anihan, so kailangan natin talagang bilisan para at as much as possible makabili talagang NFA sa mas makastarungang halaga. Opo, ano yung target niyo, ma'am, na dapat ma-dispose na lang lahat yan? Mayroon ba kayong mga partikular na mga rehiyon o grupo na binibigyan ng prioridad para mapunta sa kanila po yung alokasyon? Well, of course now, it's NCR dahil dito talaga yung sentro at dito talaga yung malakas po yung demand at yung, kumbaga yung urban, yung mga mahirap po natin na karamihan po sa kanila ay nandito. So yung allocation po talaga dito sa NCR, dito po halos. Although yung mga major cities po natin, nationwide, meron din po tayo allocation dyan. Pero kung depende po talaga kung yung demand. Meron usually kaming mga co-ops o mga kooperatiba sa ating kadiwa ng Pangulo na medyo malaki pong magpa-allocate like dito po sa San Jose del Monte. Medyo malaki po yung 300 kabans po yan kada linggo. Compared po dito sa mga centers natin dito sa Manila, mga 30 to 50 kabans po ang allocation nila. Depende po kung saan, kung gaano po yung request nila. Okay. Ma'am, itanong ko lang po sa inyo kasi mula nung ako'y sinilang, wala akong naalala na walang NFA sa palengke. If I'm not mistaken, 2019 na wala po ang NFA rice sa palengke. Ano nga po ba yung naging problema? Sinasabi nung ilang mga nakakausap natin, that is the problem kasi inalis nyo yung NFA rice na dapat sana hindi ito nagiging problema. Yung tao may pwedeng piliin. Kung hindi nila afford yung mataas na presyo, pwede sila makabili ng NFA rice na available sa market. But this time, hindi siya available. What was the problem? Para magkaroon ng idea yung ating mga kababayan. Uulitin ko, mula nung isinilang ako, may NFA rice sa market. Kaya walang problema doon sa presyo. Okay. Pagdating ng 2019, wala yung NFA rice sa market. Ano po yung naging problema, ma'am? Nung na-enact po ang rice tarification law, na-clip po yung powers ni NFA. Ibig sabihin natanggal po. Natanggal yung powers ng NFA na makapagbenta sa public ng kanyang mga stocks. Bakit po? Ano nakita ng I think meron po kasi kinalaman doon sa marami kasi allegations of corruption previously. Okay, teka muna, ma'am. Can I cut you short there? Kung may allegation ng corruption, bakit hindi sinold yung corruption? At bakit inalis yung rice doon sa market na dapat sana sinold nyo kung paano tutugunan yung corruption? I wasn't part of the DA before, but definitely that's something still ongoing, no, yung investigation natin on the allegations of corruption in NFA. But definitely that's a legislative intent po na ginawa because of the RTL is to not anymore allow NFA. That's because that's the source of, yun nga, parang nagkakaroon po ng abuse on the part of yung mga tao po natin previously. So, yun po yung ginawa nila. At the same time, meron po naman siyang natira. Yun nga po yung buffer stocking. Previously, 9 days, naging 15 days dito sa bagong amendment. Pero ang problema nyo, ma'am, hindi nyo pwedeng i-dispose kapag wala naman mga storms, walang mga calamity. So may stock yan. Kasi nandun doon, magbabiolate kayo sa batas. At this point po ba, kasi may naririnig tayo, baka pwedeng rebisahin at i-amend yung batas. Yun nga po yung ginagawa ngayon ng ating legislatura upon the recommendation na rin po ng ating department. Para nga po, at the same time ngayon, meron po tayong mga proposals ngayon, like for example itong sa Kadiwa nga po, dahil para i-allow po sana natin yung ating mga dating NFA retailers na maging Kadiwa retailers at pwede po sila makapagbenta nito ating mga aging stocks at itong P29 na to. Yan po yung mga isang tinitignan natin ngayon na
sa mga susunod po na araw na gagawin natin. Okay, lately mo mayroon balita na mayroon nagpakamatay na 3 farmers at may binabanggit na related daw yan doon sa mababang presyo ng palay. But let me correct that. Yeah, that was reported online. But doon sa report ng NBI, there was no evidence na maglilink doon sa binabalitang yan. Gumawa po ba kayo ng sarili nyong investigasyon, ang Department of Agriculture? Yes, ma'am. Ano po yung findings nyo, ma'am? Yung pong nakipag-ugnayan po kami sa ating mga law enforcement dito, no? So, kumbaga, personally rin naman po pumunta kami doon at tinignan namin yung nangyari. At pero, kumbaga, mas binigyan namin yung kung ano maging findings po ng ating law enforcement. At yun nga po, lumabas nga po na wala pong kinalaman tungkol sa presyo ng bigas yung pagpapakamatay nung ating mga magsasaka doon. Yun po yung talagang, kumbaga, sa amin, ginagawan po naman po natin ng paraan. Yun nga lang po, yung mga ganitong klaseng senaryo na parang inuugnay lahat dahil sa bababa ng presyo ng bigas. Usually, dapat po siguro maging mapanuri tayo, no? Hindi po agad na sana naniniwala po tayo dahil nga po pag nakita naman natin yung katotohanan, hindi po yun yung naging dahilan. Okay. Asak, marami tayong mga bagay na nais itanong patungkol dito. Kanina umiiyak yung farmers. Ano po? Dahil yung presyo ng bigas sobrang baba. Hindi sapat para mabayaran yung kanyang utang. May problema kayo, hindi nyo na-dispose ng basta-basta. Yung NFA rice, samantalang maraming nangangailangan. Anong gusto nyo pong ibigay na reminders o panawagan sa ating mga farmers na sobrang hirap yung kanilang kalooban? Go ahead, please. Okay. So, ang Department of Agriculture po ngayon ay gumagawa po ng paraan para po mas mapabilis nating ma-dispose nga po yung ating mga stocks na nasa NFA para po ang NFA mismo ang makabili sa ating mga farmers na sa mas makatarungang halaga, nasa 18 to 24 pesos po yung tinitignan nating projection sa mga bibilin sanang bigas. At the same time, meron naman po tayo ngayon na bumibili po tayo talaga, and at the same time, meron po tayo mga interventions. Nga na po sabi ni Sec Kiko, magkakaroon tayo ng mga pagbili ng mga trucks. At the same time po, pinapakuusapan din po sana natin yung mga traders at mga millers po na wag gamitin yung sitwasyon ngayon at their advantage. At tandaan po natin, under the Price Act nga po, meron tayong mga acts doon na kapag napatunayan na sila ay gumagawa ng mga ganong klaseng acts, pwede po sila managot under the Price Act at pwede po silang makasuhan doon. So yung ating mga farmers, ang ating ginagawa ngayon ay talagang mapabilis po sana itong mga interventions na to, ma-reach po sila at the soonest possible time. At the same time po para rin po hindi na, kumbaga alam po naman natin mahirap talaga ang buhay nila, natin of course because nga of this rice situation that we are in now. Yun nga, pinataas natin yung supply pero yun, ang nangyayari, syempre bababa po yung presyo, yung demand of course, may maapektuhan din po niyan. We're trying to balance it po and sa hopefully, pag lahat po ng mga interventions in place, maging tuloy-tuloy na po yung pagbili natin ng mas mataas na halaga sa ating mga farmers. So, suporta rin po ang kailangan natin at pangunawa mula sa ating mga magsasaka at for the whole general public as well. Maraming salamat, Attorney Bebang Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Matutunghayan na ng mga Dabawenyo ang kwento ng pag-ibig at pamilya na tampok sa wish date, endless ngayong araw. Kabang-abang din ang pinagsamang nostalgic music at current hits na inihanda ng mga OPM artist. Si Gladys Tuabi humahataw. Matapos magpakilig,
at matagumpay na maisagawa ang Wish Date Endless sa Smart Araneta Coliseum. Ngayong araw ay panahon naman para makarelate at matunghayan ng mga Davaoenyo ang kwento tungkol sa pag-ibig at sakripisyo para sa pamilya. My fault is loving you too much. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Nung nagpakasal ka, I died inside. Then take me out of your heart. Put him in my place instead, Lorna. That's the right thing to do. Pinagbibidahan ito ni Bianca de Vera, Aljon Mendoza, Zach Castañeda. Kasama rin ang UNTVC News anchor Luella de Cordova at veteranang aktres na si Miss Rio Luxin sa mga nagbigay buhay sa istorya. Of course, gusto kita. Gusto mo ako? Matagal na rin kitang gusto. Kabilang sa mga aabangan ng mga Davaoenyo wisher ay ang di maikakailang chemistry ng tambalan ni Bianca at Aljon. Bukod sa makapigil hiningang mga eksena mula sa short film, magbibigay din ng iba't ibang emosyon ang lineup ng mga awiting inihanda ng mga OPM artists. Kasama sa mga manghaharana sa mga Davaoenyo, ang bandang Letters from June, City, Arthur Miguel, Janine Tanyoso at Midsummer. Short film at live performances, lahat ng yan matutunghayan mamayang alas 7 ng gabi sa SMX Center ng SM Lanang, Davao City. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Muling tinatunayan ng UNTV ang kredibilidad sa pagbibigay impormasyon sa larangan ng pagbabalita at positibong mga contents sa morning show. Ginawaran ng Certified Netizen's Choice Award ang UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya sa Netizen's Choice Awarding kamakailan. Si Mia Alonso, humahataw. Now the Netizen's Choice for Sensible News and Public Service TV program goes to UNTV News and Rescue. Inspiring morning show. And this goes to Good Morning Kuya. Sa nakalipas na mga taon, maging hanggang sa kasalukuyan, patuloy na tinatangkilik ng mga manonood ang UNTV News and Rescue sa paglalahad ng mga napapanahon at makabuluhang balita. Ang mga news program gaya ng Ito ang Balita Primetime, C-News sa tanghali, Hataw Balita ngayon sa umaga, at Ito ang Balita Weekend ay patuloy na nakapagtatala ng mataas na viewership. Maging ang programang Good Morning Kuya ay patuloy din na sumasahimpapawid upang magbigay hindi lamang ng napapanahong balita kundi maghatid din ng positive vibes at motivational contents. Bukod pa ito sa prioridad na serbisyo publiko sa kapwa. Mga kwento ng tagumpay, pagsusumikap at personal na pag-unlad na nakabase sa aral ng Diyos na nasa Biblia. Kaya naman kamakailan lang ay ginawaran ang UNTV News and Rescue ng Certified Netizen Choice Award for Sensible News and Public Service. Habang ang programang Good Morning Kuya ay tumanggap naman ng Certified Netizen Choice Award bilang Most Inspiring Morning Show. The Netizen's Choice Awards exist to recognize and to honor the extraordinary talent, content, and individuals who have sparked conversations, changed perspective, and inspired millions through their online presence. Una po sa lahat ay kami po yung nagpapasalamat sa Diyos sa recognition na ito. Ang nakasulat po dito ay Sensible News and Public Service Program. Sensible. Ibig sabihin po nito, tinatanggap po ng netizens na ang aming po mga programa, ang aming po mga pagbabalita at ginagawa sa UNTV ay in accordance with wisdom and prudence.
Kaya po makakaasa po kayo sa tulong po at awa ng Diyos ay pagpapatuloy po namin ang aming pagiging icon ng unbiased reporting at genuine public service. To God be the glory. We are grateful for this recognition from Netizens Choice Awards 2025. But again, maraming salamat po kasi this will fuel our burning passion to create interesting programs, informative programs, and of course, public service. Ang mga parangal na ito ay patunay lamang na ang mga istoryang inihahatid ng UNTV ay pumupukaw sa atensyon ng madla at nag-uudyok ng malayang talakayan ng mamamayan na pinag-uusapan maging sa social media platform. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, Certified Netizens Choice Award. Ayan. Amigo Sherwin, thank you very much. Congratulations po sa inyo. Yung Good Morning Kuya, maraming salamat po sa Diyos. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 18, Talatang 8. Ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-31 sa buwan ng Marso 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.